Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Kasabay niyan ang pagtatanggal ng Pangulo sa excise tax, LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ito ba ang paraan ni PBBM para tuldukan na ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan? Tama ka, Julius. Ito nga yung naisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para tapusin na yung mga lumalabas na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Especially, lumabas pa yung usap-usapan na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. So para pasinungalingan ng lahat na yan, kanina ginulat din kami ng Pangulo dahil mula doon sa may tanggapan, sa may guest house, naglakad siya papunta dito sa may gate 3 ng Malacanang, approximately nasa 100 to 200 meters. Ang layo na yan. Bago pa man siya pumasok dito sa mismong compound ng press working area, nag-jumping jack na siya sa labas. Tapos for the first time, pumunta siya sa press briefing area ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps at bago siya magsalita, nagpakitang gilas uli ang Pangulo, nag-jumping jack. Nag-explain siya, sabi niya kasi, sa ngayon, talagang maayos naman yung kanyang kondisyong kalusugan. Katunayan, ang pinakahuling bisita daw niya sa ospital mga 2 to 3 months ago pa daw, nung pinapaklear niya pa yung kanyang health condition pagdating doon sa diverticulitis. Kaya nga nagpa-scan pa raw siya noon. Ngayon, ang iniinom daw niyang gamot para sa kanyang maintenance, dalawa lamang daw. Yan ay para sa kanyang gout at para sa kanyang high blood. Maliban dyan, wala na raw siyang iniinom na ibang gamot dahil hindi rin daw siya naniniwala doon sa mga supplements. Ang ipinupursige raw talaga niya ay yung maayos na diet at exercise. Kaya nga pagkatapos nung kanyang press briefing, pagbibigay ng pahayag sa media, paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing room, naglakad ulit siya pabalik doon sa may gate 4, sa may guest house na tinatawag dito rin sa Malacanang. Nag-jogging siya. Pinakita niya na maayos yung kanyang kalusugan. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active physically. Actually, napasubo rin tayo, Julius, sa pagja-jogging kanina ni PBBM kasi kailangan natin siyang sabayan para kunan niya siya ng video materials. Pero ang sabi nga ni PBBM, 4 times a week daw siya nag-exercise, nagwe-weights daw siya, gumagamit din daw siya ng elliptical na machine and then minomonitor niya yung kanyang heart to ensure na okay siya. Pero ang hamon niya doon sa mga nagbibintang na hindi okay yung kanyang kondisyong pangkalusugan, samahan daw siya sa gym. Narito ang kanyang sinabi. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pero bago nga itong pagpapakita ni PBBM sa mga kasapi sa media, kanina nagsagawa rin ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito niya naman sinagot yung video message na inilabas ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Doon kasi sa video message, sinabi ni Senator Amy na hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi siya ang pinatutungkulan niya tungkol doon sa pagsasabi niya ng salitang ito. Ang pinatutungkulan daw niya ay yung mga nagkakalat ng fake news. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Amy at ni Yuse Castro. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba?
Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Pero alam mo, Julius, ang pinakang objective talaga ng pagsasagawa ng pahayag ni Pangulong Marcos kanina ay yung inaantabayan na natin na anunsyo tungkol nga dito sa excise tax sa petrolyo. Kanina, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na ang tatapyasan muna o sususpindihin ang excise tax ay pagdating sa liquefied petroleum gas o yung LPG at sa kerosene. Ang sabi ng Pangulo, nasa 3 pesos and 36 centavos ang itatapyas na excise tax sa kada kilo ng LPG at 5 pesos and 60 centavos naman para sa kerosene. So kapag sinuma total natin, nasa 37 pesos ang mababawa sa kada 11 kilos ng LPG. Ito ay bilang tulong na rin daw doon sa mga kababayan natin to ensure na hindi maapektuhan yung ating mga pagkain. Dahil isa daw yan doon sa mga priority nila at dahil ito daw yung produkto na ginagamit dyan, ito muna yung kanilang pinrioritize. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Actually, Julius, bukas, April 14 talaga yung simula ng pagiging effective o effectivity nitong ibinigay na emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. So, as a result, dyan magsisimula yung implementation nitong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa usapin ng diesel at ng gasolina, dahil alam natin na ito talaga yung concern ng ating transportation sector, bukas pa pagmimitingan o pag-uusapan sa uplift meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dyan. Ito yung Crisis Management Committee na binuo niya para tumutok dito nga sa nangyayaring krisis sa Middle East to ensure na meron tayong supply. So kabilang yan sa aantabayan na natin bukas. Pagdating naman doon sa VAT, pag-aaralan daw yan ni PBBM. Pero for now kasi ang nakikita nila baka medyo disadvantageous kapag binawas yung VAT dahil nakakatulong ito para tustusan yung mga iba namang assistance na ibinibigay doon sa ibang sektor. At mukhang mas maraming sektor ang makikinabang kung naririyan pa rin ang VAT. Pero ang siniguro niya, habang hinihintay natin na mapababa talaga yung presyo ng petrolyo, inutusan na raw ang Department of Agriculture para bilhin etong mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi rin naman sila kawawa dahil lalo na yung ibang mga farmers hindi talaga makakilos dahil sa mahal ng petrolyo. So DA daw ang bibili nito at yung DA ang mamamahagi sa mga tao, palalawakin din daw yung 20 pesos na bigas. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. Yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.